Hindi pa nagsisimula, paring Jonat. Bakit naman? Bakit naman? Hindi pa nagsisimula ang investigasyon. Ang gulo na. Ang gulo na. Pare, Kasi po, ang decision daw ng ICI, nag-resign si Magalong. Ngayon, yung issue naman na ayaw daw nilang gawing public yung kanilang hearings and investigation dito sa flood control projects. because it will entail a case build-ups, the nitty-gritty. Matagal yan. We do not want to be under the glare of this spotlight. Ayaw natin Ayan, sige. Ang reaksyon ng public, may pagtatakpan kayo. Yun ano yan? Small bycam na naman yan? Ayan ang reaksyon. Kaya lang. Ang dahilan daw po nila, parin Jonathan, ang dahilan nila to avoid trial by publicity. Yes. Kamukha nun ang nangyayari sa Senado. Yes. Yung nangyari sa Senado, it's all circus. Ayaw natin yun. Pero ito, ang gulo na naman ngayon. Bakit na naman? Hindi sabi nung yung kaibigan ni paring Dave Gomez, it is unfortunate, but the ICI is bigger than this one man. Bigger than who? One man lang, one personality. One person. It's beyond Magalong. It's beyond Magalong. Pero ang tanggap ng publiko kay Magalong, siya ang he can make the difference in the ICI investigation. Kasi daw, si Magalong, ang image niya, incorruptible. May conflict of interest daw bilang mayor, plus yung, ano ba yun? I know that. Pero ang problema ng ICI, ngayon pa lang, umuurong yung confidence ng public sa ICI. Yun ang kailangan ingatan nila Dahil po sa inyo nakasalalay lahat ng confidence mga reaction po sa pag-resign nitong si Saldico ay hindi maganda. Talaga. Kasi sinasabi, pag na-resign ka, wala na. Accountability. Okay? Ganon din na sinasabi ng mga ni speaker. DOJ, yun ang mas importante. Ano ba sinabi ni Secretary Boy? Hindi, ang DOJ humingi na ng ng tulong sa Interpol. Para maiuwi itong si Ginoong Saldico. Siya po, sa pakiwari ng maraming tao na nababasa natin sa news at saka sa social media, hindi ba? Anong tingin mo rito, pare? He's the face of this ongoing controversy tungkol dito sa flood control parang siyang project. nag-spearhead ng mga insertion at mga small bycam and all that, and even before that, di ba? Well, maaring siya o maaring hindi siya. Maaring galing sa taas, mas mataas pa sa kanya. Ang sinasabi ko, kumbaga, pag naisip mo itong flood control corruption, itong issue na to, si Saldico yung mukhang nakikita mo, di ba? At ang kanyang bossing allegedly na si Martin Romualdez. Ang Department of Health po, ang naglabas ng statement, kanina umaga lang. Thank you, Elmer. Ang Department of Health naglabas ng statement. Yan daw pong mga doktor, nurse at staff sa halimbawa Vicente Soto Memorial Medical Center, Cebu South Medical Center, lumabas na. Okay, good. Nagpunta na dyan sa Bogo City, yung mga nasaktan, yung mga, kasi pare, maaring na-survive mo, pero bali yung kamay mo. Paano yun? Paano naman? Kailangan po ng medical assistance yan, immediate. Tapos yung regional offices daw ng Department of Health, Centers for Health Development, dyan sa Central and Eastern Visayas, nagsama na sila ng OCD, Office of Civil Defense, para po sa kanilang rescue o response. Bukod sa rescue kasi, pare, yung gamot daw ang kailangan. Gamot ba o medical healthcare? Mga tao talaga. Mga personnel. At wala pang masyadong report din kasi tungkol dyan. Basta nagpadala pa lang ng team yung mga DOH
ang Department of Health. Ngayon, sana wag na munang dumating yung bagyo. Baka habang nagre-recover tayo rito sa bagyo, sa lindol na to, na napakalawak, 6.9, malakas-lakas. Darating pa itong bagyo, di, ano yan, double whammy, pare. Ang rescue dapat, kasama na po, hindi lang yung i-rescue nyo yung mga natabunan, halimbawa, ng mga konkreto, or yung mga naipit, or hindi lang yun ang rescue. Ang dapat pong concept ng rescue ngayon, kasama yung mga survivors. Dahil yung mga yan, tuliro. Shell shock. Shell shock. Nako, pare. Paano yung konsepto ng rescue? Kasi sa kukuha ng pagkain yan. Sa kukuha ng tubig, sinasabi ng DOH, pare. Saan sila pupunta in the first place? Umaapaw ang mga hospital. Nandun na lang sa labas. So, yung po mga survivors, kailangan din nila ng rescue. Yun ang gusto nating sabihin. At ang ating response, laging doon sa paghahanap ng paglindol, ano? Paglindol. Sa ibang bayan po kasi, binago na nila yan. Yun ang point natin. Pag nag-rescue kayo, kasama na rin yung mga nag-survive. I-rescue nyo na rin yun. Para sila makabangon. Importante yung sila mismo makabangon. Sila nakakaalam ng kanilang mga lugar eh. Oo kasi meron ba tayong action plan? Baka kailangan i-review natin yung action plan na yan. Dahil hindi po ngayon lang mangyayari to. Bagyo, Lindol, landslide, maraming tsunami. Ang isa pa pong issue dyan, sa mga evacuation center, lalo na. Bukod sa yung sanitation, pare. Yes. Kaya sabi ni BBM, tente. At least doon kontrolado mo. Kung saan i-evac, kung saan. Yung mga eskwelahan po, hindi equipped yan. To become a evacuation center dahil, alimbawa, toilet. Tsaka puno na ang mga eskwela. Panligo. Yan, yung sanitation. Open up. Alam mo, paring Conrad, ang pwedeng gawin doon, i-open up na rin ng mga faith-based na mga entities doon, yung kanilang mga lugar-lugar. Mga simbahan, na mga sila. hindi rin sila equipped to house people Yeah, pero yung kanilang facilities, wala silang kitchen, wala silang toilet. Yun ang nakakatakot doon. At least ma-workout nila yan, and then at the same time, yung private... Portable toilet siguro. Hindi, portable talaga yan. Portable talaga mangyayari doon. Sa laki ng damage na nangyari dyan sa Bogo City. Okay, so ang susunod po dyan na concern, nandun na tayo sa part ng rescue. Tapos na i-search Sanitation wala nang nawawala. Sa part po ng rescue, paano mabubuhay itong temporary? Mga ilang buwan yan. Bago makabalik lahat. Meantime, yung sakit ang kailangan bantayan. Malaking bagay yun. Oo. Well, initially, siyempre, yung hospital. Ang mga kailangan, yung mga matitindi po, ang injuries. Nasa hospital yung mga yan, di ba? Number one concern yan di ba? Dapat magkaroon ng medical attention, yung mga yan. Ang gusto pong gawin ng Department of Health ay yung zero balance billing. Kahit private hospital yan, kahit government hospital yan, pag kayo ay biktima noong lindol dyan sa Cebu province or even the nearby provinces, wala raw pong zero bills daw po. Yan ang announcement naman ni Department of Health Secretary Ted Herbosa, Teodoro Herbosa.